Ang nakaraan, muling nakita ni Elder Snake si Joe-Fan na siyang nagpahirapong matindi sa kanyang buhay. Kaya sa pagkakataong ito ay gusto niyang makabawi. Kaya lang bago pa siya makaatake ay talagang nakatikim ito ng malupitan sa ating bida. Pagpapatuloy, napakatindi ng binitawang pag-atake ni Joe-Fan, talagang wasak ang dinaanan ng pag-atake nito. Sa tindi rin ng puwersa ay naglabas ng napakaraming usok sa paligid nito dala ng alikabok. Sabi ng ika-6 na prinsipe, ibang klase talaga siya, talagang pinapakita niya kung sino talaga siya, tunay na siya ang uncrowned king ng Double Dragon Gathering, nakangiting sabi nito. Nang mawala na ang kalaban, dito ay biglang nagsalita si Joe-Fan, ngayon tapos na ang lahat bilasin mo, dalhin mo na kagad ako sa Crown Prince, sana naman makita ko na kung ano ang hinahanap ko rito, utos ng ating bida, naiintindihan ko po, masayang sagot nitong ika-6 na prinsipe ng Quanrong. Itong si Venerable Jean naman ay hindi makapaniwala sa kanyang nakita, walang hiya, talagang napakalakas niya tulad ng sinabi ng ika-6 na prinsipe. Nagawa niyang patayin ang isang ethereal stage expert sa isang suntok lang, salamat sa Diyos at hindi namin siya kinalaban noong una, kundi wala na kami sa mundong ito, pagkamanghang sabi nito na nakaramdam rin ng takot sa ating bida. Kaya lang sa lugar kung saan bumagsak ang Elder Snake, dito ay may bigla ang pagyanig ng lupa, tanda na hindi pa tuluyang napapatay ang Elder Snake ng ganun-ganun lang. Ayun na nga, biglang naging ahas na kulay berde ang Elder Snake, walang hiya ka talaga. Sinira mo na naman ang katawan ko, kakainin na kita ng buhay. Galit na sabi nito, matapos lumabas sa ilalim ng lupa na pinagkalab-inan nito. Nang tuluyang makalabas ang Elder Snake, dito ay nataranta ang mga gerang na ito, nako. Siya si Elder Snake, sabi pa ng mga ito, sa Radiant Stage ang katawan ay maaaring malakas, pero ang kaluluwa ay hindi kayang tapusin ang isang Ethereal Stage expert na antas na lakas, pagkamangha ng mga ito. Ayun na nga, napakalaki ng ahas na ito, at talagang nakakatakot ang aura na pinapakita, kaya ang dalawang matanda sa ibaba, ay talagang nawalan na ng pag-asa, sabi nila, wala na. Katapusan na nating lahat, takot na sabi ng mga elder ng prinsipe. Dito ay nagalit pa ang isang ito, buwisit kang bata ka, inambush mo na naman ako tulad ng dati nang hindi ako nakahanda at sinira na naman ang aking katawan, pero imposible na ang isang tulad mo na Radiant Stage ay kayang-kaya na sirain ang kaluluwa ko na nasa Ethereal Realm level, sabi nito na talagang hindi pa rin nawawala ang kanyang kayabangan. Kaya lang dahil sa kadaldalan nito, may kung anong kamay ang biglang samakal sa kanya ng ubod lakas, dahilan para matigil ito sa pagsasalita. Hindi ako makahinga, sabi ng Elder Snake, nalawit ngayon ang kanyang dila. Ayun naman pala, ang kamay na lumitaw na kulay pula ay mula sa ating bida, para bang ito ay isang susano nito, ganito kalakas ang taglay na lakas ng ating bida, hindi rin ito basta-basta nasusukat lamang ng kung sino, maliban na lang kung makaharap mo. Gulat na gulat ang Elder Snake sa kanyang nakita, ano ito, isa ba itong kaluluwa? Paano nangyari ito? Imposible? Pagtataka nito, dahil alam niya na isang Radiant Stage lamang si Joe-Fan pero ngayon ay pinapakitaan siya ng isang soul level na teknik na hindi lang siya ang may kayang gawin. Mula sa kinaroroonan ng ating bida, natawa na lang itong si Joe-Fan, sabi niya, hahaha, ayan ang napapala mo sa pagiging hanggal mo, pwede ka na sanang tumakas at magpalakas uli gamit ang soul mo, pero bumalik ka pa talaga, kaya yari ka sa akin, nakangising sabi ni Joe-Fan. Dito ay tumitig pa nang nakamamatay ang mga pulang mata ng ating bida, sabi nito, talagang isa kang hangal, gusto mo na. Talagang magpakamatay ngayon, pagbibigyan kita, seryosong sabi ng ating bida. Teka, nagkakamali ka, hindi ako magpapakamatay, bumalik lang ako para manggamasta. Sabi nito, na nanginginig-nginig na ang katawan nito sa takot na ipinamamalas na lakas ng ating bida ngayon. Kaya lang ang napakaingay na berdeng ahas ngayon ay sumabog na parang isang tubig sa lakas ng pagkakapiga ng soul technique na malaking braso ng ating bida, ni wala man lang itong nagawa para makaganti o makabawi kay Joe-Fan. Gulat na gulat ang mga ito, ang tatlong elder na ito ay napanganga na lang sa kanilang nakita, hindi sila makapaniwala ngayon sa kanilang nasaksihan, paanong? Pagtataka ng mga ito dahil talagang kakaibang lakas ang ipinamalas ng ating bida, na ang isang ethereal level na cultivator ay walang nagawa sa isang Radiant Stage lamang.
Matapos noon ay tumalikod na ang ating bida, sumunod ang ika-6 na prinsipe, sabi ni Joe Fan. Fair na, yes master, sagot naman ng ika-6 na prinsipe, na itong si Venerable Jin naman ay talagang napatulala na lang sa ating bida. Putik na yan, kailan pa nagkaroon ng soul form ang isang Radiant Stage Cultivator? Pagtataka nito, dahil hindi maaari ang ipinakitang lakas ng ating bida base sa kanilang kaalaman, isa siyang halimaw, sabi lang nito sa sarili. Matapos noon, sa kabilang banda naman, sa lugar kung saan naroroon ang Crown Prince, dito ay may nagaganap na kababalaghan, bagay na kinahiligan ng Crown Prince, o tagapagmana ng trono ng kanyang ama. Sa loob ng maliit na temple, naririto ang Corn Prince, nagpapakasasa sa kamandag ng tukso ng damdamin, kondong-kondong niya ang dalawang kababaihan. Sa itsura ng mukha nito ay talagang sarap na sarap siya sa dalawang babaeng ito, na ang isa naman ay takot na takot sa kanyang kalagayan, wala nga naman silang magawa dahil kagustuhan ito ng Crown Prince, at baka buhay nila ang mawala kung tatanggi sila. Maya-maya ay may pumasok na isang babae rito, sabi nito, Crown Prince aking kamahalan, maaari po kayang pakawalan ninyo ang aking kapatid na lalaki? Pakiusap nito sa Crown Prince, na ang mukha ay talagang nagmamakaawa. Nang marinig niya ang babaeng pumasok na nagsalita ng ganon, agad itong lumingon. Anong sabi mo? Pakawalan ko siya. Tanong nito na ang mga mata ay naningkit, nagpapakita ng kanyang autoridad bilang isang prinsipe, na hindi ito pwedeng utusan ng ganun-ganun lang ng sinuman na mas mababa sa kanya. Dahil sa mga katagang iyon, agad niyang binitawan ang dalawang dalaga na nakakondang sa kanya, at galit na nagsabi, pakakawalan ko siya, alam mo ba ang ginawa niya, sinuntok niya ako sa harap ng aking buong nasa sakupan. Paano kung awayaan na pakawalan lang siya ng ganun-ganun lang, pangbabastos iyon sa aking autoridad? Galit na sabi nito. Dito ay talagang hindi ito titigil na hindi siya magtagumpay sa kanyang hiling, sabi nito, opo. Alam ko po na ang aking kapatid ay nakagawa ng isang malaking kasalanan nang suntukin po niya kayo kamahalan ko, sabi nito na may kahinahunan pa rin ang boses upang hindi madagdagan ang init ng ulo ng Crown Prince. Muli pang nagsalita ang isang ito, ganun po ang ginawa niya, maaaring masama po iyon sa inyong mga mata, pero ginawa lang po iyong aking kapatid para protektahan po niya ako, kaya kasalanan ko po ang lahat kung bakit niya nagawa iyon, naway kamahalan ay magawa mo ninyong matanggap ang aking paghingi ng tawad, at hindi po makalimutan ng inyong puso ang serbisyo ng aming angkan na tuubo sa imperyo ng Quanrong, at palayain po nawa ninyo ang aking kapatid. Hinding-hindi ko po makakalimutan ang kabutihan na gagawin po ninyo kamahalan pag ginawa po ninyo iyon, pakiusap nito sa Crown Prince. Kaya lang ang isang ito ay talagang may sa demonyo ang takbo ng isip, may kung ano na naman ang sumagi sa kanyang isipan na gusto niyang gawin ngayon, talaga ba, hindi mo makakalimutan ang mga gagawin ko? Sabi nito, na mukhang may kademonyahan itong gagawin. Ayon na nga, hindi na nito napaigilan ang kademonyohan ng kanyang kamay at bigla itong gumalaw. Agad-agad siyang lumundag pasulong sa dalaga na ang mukha ay mukha ng isang manyakis. Sabi nito, hindi ko kailangan ang ganun katagal na pagseserbisyo ninyo para mawala ang galit ko. Halika rito, pagsilbihan mo ako gamit ng iyong katawan mawawala na ang lahat ng galit ko. Hayop na sabi nito, na ang dalaga naman ay takot na takot ngayon. Dahil sa takot na gawa ng dalaga na makaiwas, hindi ito nahawakan ng manyakis na prinsipe. Wag po kamahalan. Wag po, takot na sabi nito, dahil alam niya na talagang mahilig ang Crown Prince at baka pagsamantalahan siya nito. Nang hindi niya makuha ang kanyang gusto ngayon, nagalit ito, Tuboliner, huwag mo akong paglalaruan at pahihirapan ng gansyo, dapat nga matuwa ka na may oras ako na sinasayang sa isang tulad mo. Sabi nito na talagang napakababa ang tingin sa mga kababaihan, na para bang parausan lamang niya ang mga ito. Muli pa itong nagsalita, ang angkan ng tuubo ay talagang napakadakilang pamilya ng matagal ng panahon, kaya lang simula nang matalo kayo noong 8 taong nakararaan, ang imperyo ay nasira at bumagsak na, mga mahihina, kayo ay mga kriminal na nagpababa sa aming kaharian. Aking ama ay hindi kayo pinatay lahat, binigyan kayo ng pagkakataong mabuhay, at ibinabalang ang inyong ranggo mula sa inyong posisyon noon, si Tubo Taishan ay ginawa na lamang na kapten ng mga gwardya, iyon ay dapat ipagpasalamat mo na bilang kabayaran sa inyong serbisyo, nangyari lahat iyon dahil sa pakiusap ko kay ama sa kalagayan ninyo, ano sa tingin mo ang mangyayari kung hindi ko ginawa iyon?
Tiyak na mawawala na ang lahat sa Ayayno, at lahat kayo ay bibitayin ng buhay. Dahil sa mga katagang iyon ang isang ito ay talagang kinonsensya ng husto, nalungkot, at nahiya sa kanilang kalagayan, talagang nagiging epektibo ang pamamaraang ng Crown Prince para mapaglaruan ang isipan at puso ng dalagang ito. Dahil doon, dahan-daang naglalakad ngayon ang Crown Prince palapit sa dalaga, nagbibigay ng babala, nagbabanta, talagang ang lugar na ito ay nasa kamay ng awtoridad ng Crown Prince, sabi nito, sa kabila ng lahat ng ginawa ko, anong ginagawa mo ngayon, ito ba ang isusukli mo, simple lang naman ang hiling ko, sabi nito. Nang makalapit na itong Crown Prince, muli itong nagsalita, mga buwese, hiningi ko ang iyong kamay ng maayos, tapos ang matandang tuba na iyon ang lakas ng loob niyang tanggihan ang kabutihan ko sa inyo, akala ko pa naman ang isipan niya ang bukas na sa katotohanan ng inyong angkan nang puntahan niya ako ng personal, tapos pumunta lang siya para humingi lang pala ng tulong, sabi nito na ang dalaga ay naka-defense mode dahil sa posibleng gawin ng hayop na Crown Prince na ito. Sabi pa ng isang ito, alam mo ba ang Elder Snake na iyon ay talagang gustong-gusto ka na simula pa lang ng digmaan na naganap sa Chanyu. Ang kanyang soul ay tinubos ng sect, tapos ang matandang iyon ay gustong gamitin ang pangalan ko para lang sugpuin ang kabaliwan ng Elder Snake na iyon. Bilang ikaw ay aking magiging concubine, kahit sino pang manggahas na hawakan ka, kahit ang Elder Snake pa na iyon, lahat sila ay dapat pagbayaran ng kapangahasan na iyon, sabi nito, na talagang matindi ang tama nito sa dalagang nasa harapan niya. Dahil sa mga katagang iyon, ang isang ito ay napayuko na lamang, nahihirap, nanlulumo sa kanyang kalagayan, dahil hindi man lang niya magawa maipagtanggol ang kanilang angkan sa kahihiyan na ito, tapso siya ay magiging kabit pa ng Crown Prince. Muli pang nagsalita ang Crown Prince, tinanggap ko ang maging shield mo, mangyayari lang iyon basta ikaw ay pagmamay-ari ko, kaya ang matandang ahas na iyon ay walang magagawa sa iyo, kaya lang talagang babite ka, sinabi mo na gusto mo akong makasama tapos hindi itutuloy ang kasal, inis na sabi ng Crown Prince, na ang dalaga ay nagpatanjing tingin sa labas. Dagdaga pa ng mahilig na ito, sabi niya, 8 taon na nangyayari ito, ginagawa mo ba akong mangmangha, ginagawa mo akong katatawanan, minsan mo nang sinabi na ikaw ay aking consort, pero sa kabilang banda pinatatagal mo ang kasal, tapos ganito ang mga mangyayari, pinaglalaruan mo ba ako, galit na sabi nito na napakalapit na niya ngayon sa babaeng nasa harapan niya. Nang makalapit ang Crown Prince, agad niyang isinandal sa pader itong dalaga, na napapikit na lang ito sa takot, sabi niya, patawad po kamahalin ko, sabi nito, na para bang ipapaubaya na niya ang kanyang sarili sa isang ito. Dito ay biglang sumigaw ang isang ito, hindi ko kailangan ang paghingi mo ng tawad. Ang gusto ko lang ay ikaw, sigaw nito na para bang gusto na niyang kainin ang dalaga na nasa harapan niya ngayon. Kaya lang hindi kaagad nakalapit ang Crown Prince sa dalaga, dahil naitukod niya ang kanyang kamay sa katawan ng prinsipe, ito ay kanyang self-defense mechanism para protektahan ang sarili. Kaya lang sa simpleng paglapat ng palad nito sa katawan ng prinsipe, isang hindi magandang pangyayari ang naganap, iyon ay dahil tumalsik ang prinsipe palayo rito, na para bang inatake niya ito ng isang pamamaraan, dahilan para lumipad palayo ang mahilig na prinsipe. Talsik nga ang Crown Prince na ito, at mukhang nawalan pa ata ito ng malay sa ginawa ng dalaga sa kanya, na mas lalong magpapalala ng sitwasyon. Sa pangyayaring iyon ay nagulat ang babaeng ito sa nangyaro, dahil sinaktan niya ng Crown Prince na mas lalong magpapalala ngayon ng sitwasyon. Dahil doon, natakot ang isang ito, sabi nito, kamahalan hindi ko po sinasadya ang nangyari, nabigla lang po ako, sabi nito, na talagang takot na takot ngayon. Sa tindi ng pangyayaring iyon, talagang nagkaroon ng basag o nasira ang pader na pinagbanggaan ng katawan ng Crown Prince, sabi nito, walang hiya ka talaga, alam mo ba na ikaw ang aking Crown Princess, higit na mas mataas kaysa sa mga babaeng walang kwentang iyon, sabi nito na hirap magsalita. Kaya lang sa lumipas ng 8 taon, hindi lang ako nabigo na makipagbembangan sa iyo, pati ang ating kasal ay hindi rin nangyayari, at hindi ko man lang nagawang mahawakan ang iyong kamay, galit na sabi ng prinsipe, na talagang gigil na pala itong madempian ng kanyang palad ang katawan ng dalaga. Dagdag pa nito, sa tuwing sinusubukan kong lumapit sa iyo, ang kapatid mo sinusuntok ako, tapos ngayon, paglapit ko ito naman ang ginawa mo sa akin, naiintindihan mo sana na ikaw ang aking Crown Princess,
mukha ba akong isang bandido na nangunguha ng mga kababaihan para tretuhin mo ako ng ganito? Sabi niya na nagpapaawa effect na ngayon. Dito ay napapikit na lamang ang isang ito sa mga sinasabi ng prinsipe, naku hindi po kamahalan, hayaan po ninyo ako magpaliwanag ngayon. Sabi nito na nakukonsensya na sa nangyayari sa Crown Prince, na matagal na palang tigang ang isang iyon. Naku tumigil ka, sawang-sawa na ako sa mga ganyan mo, Guardia, dalhin ninyo sa akin ang Toobo Liufeng na iyon ngayon din, utos nito na galit na mukhang malilintikan na talaga ang babae. Ganon nga ang ginawa ng mga bantay ng Crown Prince, naglakad na ang mga ito, kinuha ang kuya ng dalaga, para dalhin sa lugar na ito. Naririto na ang isang ito ang sumuntok sa Crown Prince, ito rin ang pinapakiusap ng dalaga kanila na palayain ng Crown Prince. Ano kayang mangyayari sa lalaking ito? Papatayin kaya ito ng Crown Prince, o eksena ang ika-6 na prinsipe? Abangan!